kaugnay ng flood control scam. Panahon na naman ng alipunga, lusong, langoy sa baha. Pero ilang senador pa lang ang nakulong. Isa pa lang na senador dahil sa flood control case. At wala kahit isang kongresista na nakulong dito at inaresto. Kahit nasabi ng ombudsman, mahigit 30 ang under investigation. Payag ba tayo na walang makulong na congressman? Mahina ang sagot. Payag ba tayo na konti lang makulong? Yan. Anyare, Sir Boying Remulla, nagmumukha tuloy selective o namimili ng kakasuhan. Dapat matukoy at makasuhan at may kulong ang mga utak ng korupsyon. 180 billion pesos ang ninakaw ng mga dinastiya at contractors sa kaban ng bayan. Kaya ang sigaw natin, perang ninakaw, ibalik, ibalik, perang ninakaw. Mali yatang ibalik eh, hindi naman nila ibabalik eh. Perang ninakaw, bawiin, bawiin. Sa laki ng pandarambong sa flood control, imposible na walang alam o kinalaman ang palasyo. Dahil sila ang may kapangyarihan na maglabas ng budget. Isang flood control contractor ang nag-donate sa kampanya ni President Marcos. Ang nag-resign na budget secretary ni Marcos, undersecretary ni Duterte. Dapat lawakan at laliman ang investigasyon dahil baka pare-pareho ng modus itong mga administrasyon na ito. 25 billion pesos na halaga ng ari-arian at bank accounts ang frozen na ng Anti-Money Laundering Council. Pero ilan lang ang nabawi? Magkano ang nabawi? 841 million pesos pa lang ang nabawi. Magkano pa ang babawiin natin? Mahigit 179 billion pesos. Dapat bawiin para may dagdag pondo sa edukasyon, kalusugan, pabahay, pensyon ng senior citizens at marami pang iba. Kaya ang sigaw natin, lahat ng sangkot dapat managot. Pondo sa serbisyo, hindi sa korupsyon. Pondo sa serbisyo. Perang ninakaw, bawiin, bawiin. Perang ninakaw, bawiin, bawiin. Last na lang. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Magandang hapon, tuloy ang laban mga kasama. Kulong lahat, mga kurakot! Para magbahagi ng kanyang